Gabi mga parikoy, mga bro. Meron po tayo ngayong isang Realme. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano ba mag-root ng isang Realme phone. So first, i-check muna natin kung rooted ba talaga to o hindi. Verify root status, yan. Hindi po siya naka-rooted mga parikoy. So, ang gagawin nyo lang mga parikoy is yan, device. Ito yung basihan nyo kung ano yung i-download nyo mga parikoy, RMX 3491. So, dito sa phone, para ma-sure nyo kung yan talaga yung model nya, click nyo sa phone, tapos model is RMX 3491. So, before that mga parikoy is punta kayo sa Google, itap nyo lang yung TWRP RMX 3491. Meron akong din-download dito mga parikoy sa laptop ko. So, una is i-off natin yung phone natin. Yan. Power off. Yan. Tapos i-hold natin yung down, volume at saka power. Ayan. Pag lumabas na yun mga parikoy, huwag nyo nang pindutin, i-release nyo na. Tapos dito mga parikoy, meron tayong pupipilian, start, recovery mode. Dito lang tayo sa start. So isaksak lang natin yung type C natin. Yan, nasaksak na. Tapos dito sa computer natin, open lang tayo ng CMD. Yan, open tayo, click natin, yan. Dito mga parikoy, gagawin natin is type natin yung fast boot. Yan, fast boot space flash recovery space. Yan, gagawin nyo mga parikoy, yung dinownload nyo na TWRP RMX 3491, i-drag nyo dito mga parikoy, dyan. Yan, fastboot flash recovery space at ito yung TWRP. Tapos enter nyo mga parikoy, hit enter. Tapos hintayin nyo lang mga parikoy, nagda-download siya papunta sa cellphone nyo. Yan, pag may nakikita kayong finish total time, okay na yan. So gagawin natin is pwede natin itong bunutin. So dito pipindutin natin yung volume down, power off, restart bootloader, hanapin natin yung recovery mode, pindutin natin yung power, tintayin lang natin mga parikoy. Yan, lumabas na yung team viewer niya, yung TWRP niya. Kasi dito tayo magda-download ng Magist para maging rootless yung phone natin. So hintay-hintay lang tayo mga parikoy.
siguro to bago ma-open. So para makasure kayo mga parikoy na totoo yung dinownload nyo na TWRP, doon kayo mag-search o Google sa GitHub o kaya XDA developer, kasi sila lang yung alam ko na legit pagdating sa mga custom ROM, mga ano pa yan. Yan mga parikoy, lumabas na. Click lang natin yung cancel. Yan. Hintayin lang natin mag-update siya. Before ko lang to ginawa mga parikoy, is nagda-download ako ng APK, Majest APK latest version, yung version 28. Ang ginawa ko, naglagay ako ng SD card, nilagay ko yung APK na Majest 28, at dito mga parikoy, click lang natin tong install. Yan, nasa external SD download kasi nilagay ko yung Majest. So i-click natin yung Majest 28 zip. Tapos yung mga parikoy, click natin yung signature, skip digest check before installing. Pwede na siguro hindi. Try lang natin mga parikoy. Tapos i-drag nyo to, swipe to confirm plus. Yan. Zip signature field. So nag-fill siya. Wait lang. Hintayin lang natin. Back lang natin mga parikoy. Click natin ulit. Click natin yung skip digest, then swipe natin ulit. Meron ding field na nakalagay. Hintayin lang natin ulit. Back natin ulit. Zip, uncheck natin yung dalawa. Yan, okay na yan. Nag-install na siya mga parikoy. Yan, nag-install na siya yung Majest 28. Yan, install. Hintayin lang natin mga parikoy. Updating pa. Hintayin lang tayo. Yan. Ayan. Lapit na. Dana. Reboot lang natin mga parikoy, kasi wala na naman tayong gagawin. Yan. Tapos i-check natin ulit mga parikoy kung na-download na ba yung Majest natin 28, kasi hindi siya gagana pag in-install mo lang siya kusa sa yung phone. Hindi yun yung tamang proseso. Yung tamang proseso kasi is